Nangunguna ang sektor ng agrikultura o farming sector sa mga property owner na hindi pa nakakabayad ng real property tax sa lungsod ng Cauayan, ayon yan sa City Treasurer's Office. Ito ay bunsod ng patuloy na paghina ng ani ngayong taon na labis na nakakaapekto sa kita ng mga magsasaka. Sa panayam ng Bomba Radyo kay Cauayan kay Hemelita Valdepeñez, City Treasurer ng Cauayan City, hirap pa rin makabawi ang maraming magsasaka matapos ang sunod-sunod na hamon sa produksyon katulad ng pabago-bagong panahon at pagtaas ng gastusin sa pagsasaka. Dahil dito, mas inuna ng mga farmers ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan bago ang pagbabayad ng buwis. Ipinaliwanag ng City Treasurer na kapag hindi agad nabayaran ang real property tax sa itinakdang panahon ay may kaikibat itong penalty. Kabilang dito ang 25% surcharge na kabuang halaga ng buwis bukod pa sa 2% interest kada buwan sa hindi nababayarang halaga. Ang interes ay maaaring umabot hanggang 36 na buwan kaya't mas lumalaki ang kailangang bayaran habang tumatagal. Dagdag pa nila, otomatikong nagkakalkula ang penalty mula sa araw na lumampas ang due date ng pagbabayad. Ibig sabihin, habang patuloy na naaantala ang pagbabayad, patuloy ring nadadagdagan ang interest at surcharge na kailangang sagutin ng taxpayer. Gayunpaman, maaaring makinabang ang mga apektadong property owner, lalo na ang farming sector sa real property tax amnesty na kung saan inaalis ang mga penalty at interest sa mga hindi pa nababayarang buwis na naipon bago ang July 5, 2024. Sa ilalim nito, ang babayaran na lamang ay ang mismong principal na buwis na inaasahan na makakabawas sa bigat na pinapasa ng mga magsasaka. Hinihimok din ng opisina na makipag-ugnayan sa kanilang mga property owners, lalo na ang nasa farming sector upang malaman ang eksaktong halaga ng kanilang buwis at maiwasan ang mas mabigat na penalty. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Hemelita Valdepeñez. Ng real property tax. Yun lang siguro yung sa mga farming, siyempre 24 down natin na hindi maganda yung ani, mababa pang presyo. Oo, kaya siguro by next year kung maganda ka na, makakabayad naman sila. Sa lahat ng mga hindi pa nakakabayad ng amilyar o real property tax, meron pa tayong pagkakataon hanggang July 4, 2026. Kaya samantalahin na natin na magbayad ng mga amilyar natin. At sayang naman yung binigay ng gobyerno na tax amnesty. Matatanggal lahat yung penalty from 2024 down.